kahit walang enforcer, walang manghuhuli, walang camera, sundin pa rin natin, i-practice pa rin natin kung ano ang pinapatupad sa batas. Hi guys! I'm Cynthia, isang road safety advocate from AAP. Sana ay may matutunan kayo ngayon from this episode. This is Road Safety Reacts. So, dito sa video na to, yung palagi nga natin tinuturo, when approaching an intersection or hindi man intersection, may kanto, alam mong may kanto sa left or right mo, kailangan mag-slow down ka. Meron tinatawag na right of way, di ba, kung sino yung dapat unang aandar or sino yung dapat nakahinto. So, dito sa video na to, hindi yun nasunod. Nakalabas na yung tricycle, actually, biglang sumulpot yung SUV. So, hindi maiwasan sana kung nag-slow down yung sasakyan. Kaso nang mabilis silang pareho. So, dalawang naapektuhan. Actually, 3 silang apektado ngayon nung nangyaring insidente na yun. So, mapapayo ko lang, yun nga, follow the speed limit. Tapos, yun nga, sundin natin na mag-slow down ka pagka pa-approaching ng mga kanto, intersection or kanto. Slow down para lang makaiwas tayo, ma-prevent natin yung mga pwedeng mangyari na hindi maganda. So, dito naman sa video na to, nakakalungkot lang kasi parang mga nai-involve. Parang nasa isang grupo. Anyway, dito naman sa video na to, halos halfway na yung pedestrian dun sa crossing. So, ganun din. Ang mga motorista, when approaching a pedestrian lane or pedestrian crossing, slow down para makapag-full stop. Kasi, nasa gitna, especially nasa gitna na yung tumatawid, give way na doon sa tumatawid. Kung sa ibang bansa nga nai-implement yung basta umapak na yung isang paa ng pedestrian sa pedestrian lane, yung unang linya pa lang ng pedestrian lane, humihinto na sila. So yun sana yung maging kaugalian din natin mga motorista, whether naka-bike, naka-motor, 4 wheels, kotse man yan or truck, bus. Pagka approaching a pedestrian lane, pedestrian crossing, mag-slow down at pag may nakita na kayong nagsisimulang maglakad, huminto na, wag full stop na kayo, padaanin niyo muna yung mga tatawid na tao. So, dito naman sa video na to, I'm not sure yung nanduko yung bumanggang sasakyan na yun dun sa island, nakabukas ang headlight. Kasi, bakit hindi niya nakita na may island? Siguro, isang factor din dahil hindi ganun kaliwanag or hindi well lit yung kalsada, pero makikita natin dito sa video na may mga ilaw naman yung poste. Hindi natin sure, kailangan i-investigate to kung bakit siya, kasi damage to property yan, bumangga siya sa isang island. So pero kailangan din investigate ano ba yung kondisyon ng driver nung nagmamaneho siya, or kung nakabukas ba yung headlight niya kaya hindi niya nakita. So tayo, tatandaan natin may mga batas trapiko tayong dapat sundin kahit gabi. Meron tayong yung Republic Act 10586, yan yung DUI, yung driving under the influence. So bawal po ang magmaneho ng nakainom. May mga kaakibat na ano yan, na
sanctions and penalty pagka napatunayan na you're under the influence of alcohol or drugs. Tapos siguro nga during night, tinuturo natin yan sa program natin na Stay Bright na huwag na tayo magmabilis. Follow pa rin the speed limit para makaiwas tayo sa mga sakunang ganito. Imposibleng hindi niya nakita yung bata na tumatawid kahit ba sabihin mong nakipagpatintero. Ganun ulit, uulitin ko ulit, slow down pag may pedestrian crossing, lalo na children's crossing. Sa mga school areas, merong pinapatupad na kailangan ng takbo lang ng mga sasakyan 20 kilometers per hour. Pero ayun nga, kapag may nakita na kayong patawid na, mag-full stop na yung mga nakasasakyan, motor man yan o four wheels, pag alam nyo may patawid na, lalo na children's crossing yung dadaanan nyo. Ito, isa sa mga tinuturo natin doon sa Stay Bright program natin. Tinuturuan na maging, smart pedestrian ang mga bata. Tinuturuan sila kung paano ang tamang pagtawid sa kalsada. So, kakaibat din naman yan, nagtuturo din tayo sa mga nakakatanda na mga gumagamit ng sasakyan na ganun din, na sumunod sa batas trapiko. Yung mga kabataan, tinuturuan natin at an early age na kung paano yung tamang paglalakad, saan yung tamang paglakad, saan yung tamang tawiran, at paano yung tamang tumawid. Kaya po, di ba minsan may nakikita tayong mga road signs or mga paalala sa gilid ng kalsada. Doon lang daw tayo, stay in our lane. Kasi nga, para makaiwas sa mga sakunang kagaya ng ganito, ayan na naman, approaching an intersection or meron na namang likuan, may kanto na namang parating. Meron na namang hindi nag-slow down. Nag-signal naman yung nakasasakyan na four wheels. Pero still, dumiretso pa rin yung nakamotor, kaya nahagip pa rin niya yung sasakyan. So, yun nga, mag-slow down tayo pagka approaching mga kanto, mga intersection, follow the speed limit, magstay tayo sa lane, hindi porkit walang pavement marking sa mga kalsada. Sasakupin na natin lahat ng lane, lalo na't alam natin na two-way itong kalsada na ito. So, ganun ulit. Meron po tayong RA 4136 na tinatawag yung Republic Act 4136 or yung Land Transportation and Traffic Code. Nandun po yun, mga simple, mga provisions ng batas na kung saan dapat, nandun ka dapat sa lane mo lang. Pwede kang mag-counterflow, pwede kang mag-overtake, basta laging on the left side at saka laging with care o may pag-iingat na kasama, para maiwasan na baka may makasalubong ka. Tapos kung pareho, lalo na't pareho pa kayong nagmamadali, so hindi malayo na magkaroon ng banggaan. Tangin na baliktad. Yun. Kasalanan ng pag-galing to. Kaso nga, wala lisensya to. Gago. Ayan, sa narinig natin, driving without license, dapat po yan, violation po yan. May kaakibat na penalty yung nagmamaneho ka kahit po two wheels lang. Kahit sabihin mo motor lang naman ang ida-drive ko, malapit lang naman ang pupuntahan ko. Bawal po ang magmaneho ng walang valid na driver's license. Pangalawa, nilagay po ang yellow box, ibig sabihin busy ang intersection na yan. So ano bang ibig sabihin ng yellow box? Ba't nilalagay yan? Bakit may ganyang marking sa kalsada? Ibig sabihin, keep it open. Kasi nga, kung parang four-way yan lumalabas di ba? So, keep intersection open. Wala pong ini-excuse kahit anong gamit mong sasakyan. Kahit siguro bike, huwag kang hihinto dun sa gitna kasi nga kailangan palagi yung open. Kailangan, kahit walang enforcer, walang manghuhuli, walang camera, sundin pa rin natin, i-practice pa rin natin kung ano ang pinapatupad sa batas. Mabilis na umaandar yung isang motor, sumalpok siya dun sa isang motor, hindi natin alam, hindi ba niya nakita. Kahit ba sabihin mong siya may right of way kasi nga nakastop
supposed to be yung crossing na yon, ayun nga, unfortunately, na nabangga pa rin niya yung nasa gitna. So tatandaan natin na sunod lang tayo sa batas. Yan naman ang AEP po, palaging ganyan naman. Sunod lang po tayo sa batas, wala namang mawawala. Iwas aberya ka pa, iwas porwisyo ka pa. So kung ano yung pinapatupad dun sa lugar, yun po ang sundin natin. Thank you for watching and staying until the end of this video. If you like contents like this, please do not forget to like, comment, share, and click the subscribe button. Till next time, bye!